Sa labas ng Fuchsia City, nakatagpo ni na Ash, Misty, at Brock ang isang Hitmonchan, isang fighting Pokemon. Akala ni Ash ay isa itong wild Pokemon kaya nagdesisyon siyang hulihin ito, pero bago yun ay ituturo muna niya kay Pikachu ang kanyang sikretong suntok. Nagtataka naman sina Misty at Brock kung paano naging eksperto sa boxing si Ash. Hinamon ni Ash si Hitmonchan habang suot ni Pikachu ang mga boxing gloves. Minaliit ito ni Hitmonchan, pero inutusan ni Ash si Pikachu na umatake. Matapos patunugin ang boxing bell, nanood sina Brock at Misty habang nagbibigay ng mga utos si Ash. Pinatama ni Pikachu ang isang nagliliwanag na glove sa mukha ni Hitmonchan. Hinaplos nito ang tinamaang bahagi at biglang natakot si Pikachu. Isang lalaki ang lumitaw at sinabihan si Hitmonchan na huwag magpatalo, kaya naman na-knockout nito si Pikachu. Sinabi ng trainer ni Hitmonchan na maganda ang naging laban nito. Nadismaya si Ash nang malaman niyang hindi pala wild Pokemon si Hitmonchan. Biglang may isang dalaga na lumabas mula sa likod ng puno. Tinawag niya ang trainer na kanyang ama at nakiusap na umuwi na ito. Sinabi niya sa kanyang anak na si Rebecca na hindi siya uuwi hanggat hindi siya nagiging kampiyon ng P1 Grand Prix. Sinabi niya sa lahat na maghihintay siya sa kanyang gym para sa mga hamon kung gusto nilang pumunta, bago siya umalis. Si Brock na nabighani kay Rebecca ay tinanong si Rebecca kung maaari silang tumulong at nakiusap ito na talunin nila ang Hitmonchan ng kanyang ama. Sa gym, nagtanong si Ash kung ano ang tinutukoy ng trainer. Ipinaliwanag ni Rebecca na ang P1 Grand Prix ay isang tournament kung saan ang mga fighting-type Pokemon ay naglalaban sa isang ring, at dahil determinadong maging P1 champion si Anthony, iniwan niya ang kanyang pamilya. Gustong tumulong ni Brock kay Rebecca, kaya inalok niya na ang kanyang Geodude at ang Primeape ni Ash ang tatalo kina Anthony at Hitmonchan. Sa ganitong paraan, magigising si Anthony sa katotohanan at babalik sa kanyang pamilya. Samantala, narinig ng Team Rocket ang tungkol sa P1 Grand Prix at gusto nilang sumali para makuha ang Champions Belt. Gusto lang manalo ni na James at Meowth para sa all-you-can-eat buffet, na ikinagalit naman ni Jessie. Tinanong siya ni na James at Meowth kung ano ang gagawin niya sa premyong pera. Sumagot siya na pupunta siya sa isang salon, magsa-shopping spree, at sa huli ay iimbitahan ang kanyang mga kaibigan para sa isang tahimik na hapunan. Binanggit ni James na tanging fighting Pokemon lang ang pwedeng sumali kaya sinabi ni Jessie na kailangan nilang manghiram ng isa. Nakita nila ang isang matangkad na lalaki at ang kanyang Hitmonlee. Nagpasya silang ang Hitmonlee na yun ang hihiramin nila. Ninakaw nila ang Hitmonlee at ang mga damit ng lalaki at iniwan siyang nakagapos sa loob ng isang cubicle sa banyo. Sa P1 Grand Prix, handa na ang lahat ng trainers at ang unang laban ay sa pagitan ni Primeape at ng isang matchup. Kahit ano ang sabihin ni Ash, hindi nakikinig sa kanya si Primeape hanggang sa gumamit si Matchup ng Seismictos at itinapon si Primeape palabas ng ring. Tumakbo si Ash para saluhin si Primeape pero hindi siya umabot. Tinanong niya si Primeape kung ayos lang ito. Binigyan ni Primeape si Ash ng isang malungkot na tingin ngunit agad itong nawala at umakyat uli si Primeape sa ring. Ngayon ay nakikinig na si Primeape kay Ash at tinalo nito ang Matchup gamit ang Scratch at Mega Kick. Namangha si Misty dahil ang pagligtas ni Ash kay Primeape ang nagparamdam sa Pokemon na pagkatiwalaan si Ash. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Hitmonlee at Geodude. Nag-aalala si Rebecca pero tiniyak sa kanya ni Brock na mananalo siya. Sinabihan siya ni Rebecca na mag-ingat at natamaan sa ulo si Brock ng kanyang sariling Geodude na sinipa ng napakalakas. Ibinalik ni Brock si Geodude sa ring pero binugbog lang ito ng husto. Nilapitan ni Anthony si Brock at sinabing ang tunay na lalaki ay alam kung kailan dapat sumuko. Sumuko si Brock sa laban at humingi ng paumanhin kay Geodude dahil pinasali niya ito sa Grand Prix. Nangako si Ash na siya at si Primeape ang mananalo sa tournament. Sa pagpapatuloy ng tournament, sina Primeape, Hitmonchan, at Hitmonlee na lamang ang natira. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Hitmonchan at Hitmonlee. Handa si Jessie sa lahat at sinabihan niya sina James at Meowth na tiyaking mananalo sila. Naglagay si Meowth ng pandikit mula sa ilalim ng sahig ng arena at nadikit doon si Hitmonchan. Bago pa maibigay ni Hitmonlee ang huling sipa, dinepensahan ni Rebecca si Hitmonchan pero si Anthony ang sumalo ng sipa para iligtas ang anak. Nang mapagtanto ang nangyari, sumuko si Anthony at humingi ng paumanhin kay Rebecca dahil pinag-alala niya ito pati na ang kanyang ina. Sinabi ni Misty na ang pakikipaglaban ang muling nagbuklod sa isang pamilya. Nagpakita na rin ang Team Rocket sa mga bayani, determinadong manalo. Nagsimula na ang pinal na laban sa pagitan ni Primeape at Hitmonlee. Maraming sipa ang naharang ni Primeape mula kay Hitmonlee at nasuntok din niya si Hitmonlee ng ilang beses. Sa ilalim ng arena, sinubukan muling mandaya ni Meowth pero nakita siya ni Pikachu. Tiningnan ni Pikachu kung ano ang ginagawa ni Meowth at nakita niyang naglagay ito ng bomba sa ilalim ng arena. Balik sa entablado, tumalon si Hitmonlee ayon sa plano at pinindot ni Meowth ang buton ng bomba pero hindi ito sumabog.
Nang tumalon pababa si Hitmonlee ay hinawakan ito ni Primeape bago gumamit ng seismic toss at si Primeape ang nanalo sa laban. Si Primeape ang naging bagong P1 Grand Prix champion. Nagtaka ang Team Rocket kung ano ang nangyaring mali habang lumapit naman si Pikachu para ibigay kay Meowth ang bomba. Matapos lumakad si Pikachu sa ligtas na distansya, sumabog ang bomba at muling tumalsik ang Team Rocket. Sinabi ni Anthony na may malaking talento si Primeape at tinanong si Ash kung maaari niya itong sanayin. Iniwan ni Ash si Primeape kay Anthony para makapagsanay ito at nangakong babalikan ang kanyang Pokemon balang araw. Nakarating sina Ash, Misty, at Brock sa Gringis City kung saan ang lahat ay madilim, may matinding polusyon, at malungkot. Habang nagbabasa ng gabay na aklat, ipinaliwanag ni Brock na ang lungsod ay dating napakasigla ngunit nagbago ito matapos maitayo ang maraming pabrika. Masama ang pakiramdam ni Pikachu, namumula ang kanyang mukha, may mga kuryenteng lumalabas sa kanyang mga pisngi, at nakuryente si Ash nang hawakan niya ito. Nagmamadaling dinala ni Ash si Pikachu sa Pokemon Center habang isang misteryosong Pokemon ang lihim na nagmamasid sa kanya. Samantala, sa Imbornal, nagpaplano sina Jessie at James na sumisid sa sewer system para makapasok sa center at magnakaw ng mga Pokemon, ngunit nagreklamo sila dahil sa sobrang baho nito. Binigyan sila ni Meowth ng mga scuba suit at sinabing mananatili siya sa taas para magbomba ng hangin sa kanilang mga suit. Nag-aalangan sina Jessie at James na sumisid sa maduming Imbornal. Pinindot ni Meowth ang isang buto na nagbigay sa kanila ng electric shock at pinilit silang sumisid. Habang bumababa sila sa tubig, naiinis sila kay Meowth at nagrereklamo na sila na lang lagi ang gumagawa ng maduming trabaho. Sa Pokemon Center, pinatunog ni Ash ang bell sa front desk at lumabas si Nurse Joy. Gabi na noon at halatang pagod na si Joy, sinabi ni Ash na may mali kay Pikachu, at sinabi lang ni Nurse Joy na may sipon ang Pokemon. Sinigawan ni Ash si Nurse Joy dahil sa tingin niya ay hindi ito nakakatulong, kaya ipinaliwanag ni Nurse Joy na ang mga kuryenteng lumalabas sa pisngi ni Pikachu ay maagang senyales ng sipon para sa mga electric mouse Pokemon. Iminungkahi niya na iwan muna ni Ash si Pikachu doon para sa gabi at balikan na lang sa umaga, sa oras na iyon, magiging maayos na ang pakiramdam ni Pikachu. Sa parehong pagkakataon, isang grupo ng mga Grimer ang humarang sa daloy ng tubig patungo sa power plant na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa buong lungsod. Dahil dito, nawalan din ng kuryente ang mga suit ng Team Rocket kaya naubusan sila ng hangin. May mga Pokemon din sa Pokemon Center na nasa kritikal na kondisyon at kung hindi agad babalik ang kuryente, maaaring lumala ang kanilang kalagayan. Nagpasya sina Ash at ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa power plant para subukang ibalik ang kuryente. Tiniyak ni Ash kay Pikachu na babalik sila kapag maayos na ang kuryente, ngunit bakas ang lungkot at takot kay Pikachu nang sila ay umalis. Nagtanong sila kay Officer Jenny ng direksyon patungo sa planta at biglang lumabas si Pikachu mula sa mga kalapit na bush. Nagtaka si Ash kung bakit wala si Pikachu sa Pokemon Center, at napagtanto ni Misty na natatakot si Pikachu na baka hindi na sila bumalik para sa kanya. Nagpasya si Ash na isama na lang si Pikachu pero sinabihan itong magpahinga lang. Tumalon si Pikachu sa kanyang mga bisig at nakuryente siya nito habang ang misteryosong Pokemon ay pinapanood siya mula sa isang bush. Nakarecover naman sina Jessie at James matapos ang kanilang muntik ng pagkalunod dahil sa pagkaputol ng kanilang hangin noong blackout. Napansin ni Meowth sina Ash na tumatakbo patungo sa power plant at sinabing may pag-asa pa silang manalo, ngunit hindi na masigla sina Jessie at James dahil galit pa rin sila kay Meowth sa muntik ng pagpatay sa kanila sa Imbornal. Pumasok sila sa planta at walang tao doon para sumalubong sa kanila. Tiningnan ni Misty ang mapa para sa direksyon patungo sa Central Control Room. Nataranta si Misty nang may kung anong lumipad sa likuran niya. Sinabi ni Ash na duwag si Misty, pero nakita ni na Misty at Brock ang isang anino sa likod ni Ash. Lumingon si Ash pero wala namang tao. Pumunta ang anino sa likod ni Pikachu at sinuri ito ni Ash gamit ang kanyang Pokédex. Lumalabas na ang anino ay isang Magnemite. Sinubukan itong hulihin ni Ash, pero kay Pikachu lang interesado ang Magnemite. Tila na in love ang Magnemite kay Pikachu, na ikinatakot naman ni Pikachu. Nagtaka si Brock kung paano ang isang magnet Pokemon na gaya ng Magnemite ay magkakagusto sa isang electric mouse na gaya ni Pikachu. Matapos habulin ng saglit si Pikachu, sinigawan ni Ash ang Magnemite na umalis at tila sumunod naman ito. Maya-maya pa, isang napakabahong amoy ang pumasok sa hallway. Lumingon sila at nakakita ng isang takip na bakal na nahulog mula sa kisame at lumabas mula roon ang isang grupo ng mga Grimer. Nandidiri si Misty sa baho at itinanong ni Ash kung iyon ba ang amoy ng putik o sludge, pero sinabi ni Brock na huwag silang magsasabi ng anumang makakainsulto sa mga Grimer dahil baka atakihin sila ng mga ito. Pinuri sila ni Ash sa kanilang amoy, pero sinabi ni Misty na mabaho sila. Ang pinuno ng mga Grimer, isang Muk, ay lumapit sa kanila mula sa likuran at inutusan ng mga Grimer na atakihin sina Ash.
Nagsimulang tumakbo palayo sina Ash mula sa mga Grimer at sa Mach. Sa kanilang pagtakbo, nakatagpo nila ang dalawang trabahador sa planta. Nagsimula na silang maabutan ng mga Grimer kaya pumasok silang lahat sa control room para sa kaligtasan. Ipinaliwanag ng isa sa mga trabahador na binabara ng mga Grimer ang mga tubo patungo sa dagat kaya hindi maibalik ang kuryente. Sinira ng mga Grimer ang pinto. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para pigilan sila, pero hindi ito gumana. Biglang sumulpot mula sa kisame ang Magnemite kanina, kasunod ang iba pang mga Magnemite at Magneton. Tinakot ng kanilang mga atake ang lahat ng Grimer hanggang sa magsilayas ang mga ito. Tinaboy din ng mga Magnemite at Magneton ang mga Grimer na nakabara sa mga tubo kaya bumalik na ang kuryente. Ngunit, naiwan pa rin ang Mach. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt dito at tumulong din ang Magnemite na may gusto kay Pikachu. Dahil sa mga atake, nahimatay ang Mach at nahuli ito ni Ash. Sa kasamaang palad para kay Ash, lumalabas pa rin ang baho nito mula sa loob ng Pokeball. Lumabas na ang lahat mula sa power plant at sumikat na ang araw. Nawala na ang pagiging magnetized ni Pikachu matapos mailabas ang sobrang kuryente sa katawan nito. Ipinaliwanag ng isa sa mga trabahador na kapag ang isang electric mouse ay may sobrang kuryente, nagiging magnetized ito at umaarting parang may sipon. Hindi na gusto ng Magnemite si Pikachu dahil gusto lang niya ito noong magnetized pa ito at wala siyang interes sa isang normal na electric mouse. Lumitaw ang Gyarados submarine ng Team Rocket mula sa dagat at mayroon itong malaking magnet. Ang plano nila ay hulihin si Pikachu gamit ang magnet dahil akala nila ay magnetize pa rin ito. Ngunit hindi nila alam na wala na ang magnetismo ni Pikachu. Nang buksan nila ang magnet, ang lahat ng Magnemite at Magneton sa lungsod ang dumikit sa kanila. Dahil sa sobrang bigat ng napakaraming magnet Pokemon, lumubog ang submarine sa ilalim ng dagat kasama ang lahat ng nahuli nilang Pokemon. Paalis na sina Ash sa Green-G City at sinabi nila kina Officer Jenny at Nurse Joy na ang pananatili ng mga Grimer ay senyales na masyadong marumi ang lungsod. Nangako si Officer Jenny at Nurse Joy na lilinisin nila ang kanilang bayan. Samantala, sa lab ni Professor Oak, may isang Pokeball ang dumating mula kay Ash. Nagtataka si Professor Oak kung ano ang nahuli ni Ash at agad niyang tinakpan ang kanyang ilong nang lumabas si Mach. Sina Ash, Misty, at Brock ay naligaw sa kabundukan. Nakarinig sila ng isang pagsabog sa malayo at tumakbo sila patungo sa pinagmulan nito. Sa ibang dako, sinusubukang mag-lunch break ng Team Rocket pero nasira ang kanilang pagkain dahil sa isang lindol. Dahil sa galit, nagpa siya ang Team Rocket na hanapin ang mga salarin habang nakasunod si Meowth sa kanila. Maya-maya, nakakita sina Ash at ang kanyang mga kaibigan ng ilang semi-trucks na nagkarambola. Nakarinig si Pikachu ng tunog mula sa lupa at isang Diglett ang lumitaw. Pagkatapos ay mabilis din itong bumalik sa ilalim ng lupa. Isang construction worker, ang foreman ng proyekto, ang nagsabi kina Ash na nagtatayo sila ng dam sa lugar na yon, pero sinisira ng isang grupo ng mga Diglett ang konstruksyon kaya napilitang itigil ang proyekto. Akala ni Misty ay cute sila pero hindi ganoon ang tingin ng foreman. Sinabi niya na tinatawag nila ang lahat ng Pokemon trainer para tumulong na talunin ang mga Diglett at sinabi naman ni Ash na sila ay mga trainer. Sinabi ng foreman na ang sino mang makapagpapaalis sa mga Diglett ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Dumating si Gary kasama ang 4 na bus na puno ng mga trainer at sinabing siya ang lulutas sa problema. Gaya ng dati, ininsulto niya si Ash, at nang makita ni Brock ang mga cheerleader ni Gary, gustong kunin ni Brock ang kanilang mga phone number, pero sinabihan sila ng foreman na magtrabaho na. Nang marinig na ang gantimpala ay libreng pananatili sa Hot Springs, nagpasya rin ang Team Rocket na pigilan ang mga Diglett pero matapos mag-isip ay narinig nila uli ang mga Diglett o mga alien para kay James. Nang magtipon ng lahat ng mga Pokemon trainer, ipinaliwanag ng foreman ang sitwasyon at nagkomento si Ash kung gaano karaming tao ang naroroon, pero agad siyang sinigawan na makinig at huwag magsalita. Gustong sumali ng Team Rocket at sinubukang gumawa ng plano para manakaw ang mga Pokemon pero napagtanto ni James na wala silang gaanong laban gamit sina Ekans at Koffing. Pagkatapos ay sinabi ni Meowth na hahanap sila ng paraan. Matapos ang maikling paliwanag tungkol sa kaaway at ilang impormasyon tungkol sa Diglett mula kay Gary, dumating na ang mga Diglett. Sinubukan ni Gary maglabas ng isa sa kanyang mga Pokemon, pero tumanggi ang kanyang Pokemon na lumabas sa Pokeball nito. Ibinalik ito ng Diglett kay Gary na sinabing hindi dapat yun nangyari. Sinubukan niya ang isa pa pero ganoon din ang naging resulta. Ang iba pang mga trainer na nandoon din ay sinubukang ilabas ang kanilang mga Pokemon para labanan ang mga Diglett, pero bawat isa sa kanilang mga Pokemon ay tumangging lumabas sa kanilang mga Pokeball at ibinalik sila ng mga Diglett. Sinubukan ni Ash na gamitin si Squirtle kahit binalaan siya ni Pikachu na huwag gawin yun, pero ganoon din ang naging resulta.
Napagtanto ni Gary na imposibleng mapigilan ang mga Diglett dahil ayaw lumaban ng mga Pokemon, sinabi pa niyang mabilis ang mga Diglett para sa kanilang laki, pero hindi niya alam kung bakit ayaw lumaban ng mga ito, habang sinusubukan naman ng foreman na paluin ang mga Diglett gamit ang mallet pero hindi siya nagtatagumpay. Tinanong ni Ash si Pikachu kung totoo ba yun at sinabi ni Pikachu na oo. Dahil sa tingin niya ay sayang lang sa oras, umalis si Gary kasama ang kanyang mga alalay, habang nanatili naman si Ash at ang kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sina Ash at ang kanyang mga kasama sa isang hot spring, nagtataka pa rin si Misty kung bakit tumangging lumaban ang mga Pokemon. Nang tanungin ni Ash si Pikachu kung alam nito ang dahilan, itinuro ni Pikachu ang mga Diglett na kalalabas lang ng ulo sa lupa. Nalaman ni na Jessie at James na para mag-evolve ang kanilang mga Pokemon, kailangan nila ng karanasan at manalo sa mga laban, at kapag ginawa nila ito, magiging ganap na ibang Pokemon na sila. Nakaramdam sila ng lungkot dahil sa tagal na nilang kasama sina Ekans at Koffing kaya sila ay napaiyak. Ito ang naging mitya ng evolution ng kanilang Pokemon na ikinatuwa naman nila ng husto. Hinabol ni na Ash at ang kanyang mga kaibigan ng Diglett sa isang kagubatan. Sa kagubatan, maraming Diglett at Dugtrio ang nagtatanim ng mga halaman. Napagtanto ni na Ash, pati na rin ang foreman na sumunod sa kanila, na ang kabundukan at marami pang ibang kagubatan ay hindi lamang tahanan ng mga Diglett kundi mga hardin din na itinatanim nila, at ang pagtatayo ng dam ay magpapabaha sa buong kagubatan, na magpapaalis sa maraming Pokemon sa kanilang mga tahanan at sisira sa lahat ng gawa ng mga Diglett at Dugtrio. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng mga Pokemon ay tumangging makipaglaban sa mga Diglett kanina o lumabas man lang sa kanilang mga Pokeball. Nagpa siya ang foreman na kanselahin ang proyekto at namangha naman ng 3 sa natuklasan. Lumitaw ang Team Rocket at kahit sinabi ni Ash na hindi ito ang tamang oras, masayang-masaya sila dahil sa wakas ay nag-evolve na sina Ekans at Koffing para maging Arbok at Weezing. Nagsimulang umatake ang Team Rocket habang inilabas naman ni Ash sina Charmander, Squirtle, at Bulbasaur sa laban. Gumamit si Weezing ng Smog habang gumamit naman si Pikachu ng Thunderbolt na iniwasan ni Arbok sa pamamagitan ng pagpunta sa ilalim ng lupa na sinundan naman ni Weezing. Sa loob ng 1 minuto, walang nangyari at biglang lumabas sina Arbok at Weezing sa ilalim ng lupa matapos mabugbog ng mga Diglett at Dugtrio. Gumawa ang mga Diglett at Dugtrio ng malaking alon ng lupa at tinangay ang Team Rocket hanggang sa bumangga sila sa pundasyon ng dam. Nagkomento sina Ash at Misty na hindi kailanman nagpapahinga ang tatlo o natututo ng kanilang leksyon. Natuwa ang magkakaibigan na hindi nasayang ang kanilang pananatili doon. Samantala, nabasa ng Team Rocket ang isang karatula na nagsasabing kanselado na ang proyekto ng dam at hindi sila natuwa tungkol dito. Muling naglakbay sina Ash at ang kanyang mga kaibigan patungo sa Fuchsia City.